Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Hindi talaga maampat-ampat at hindi po namamawi ang mga balitang sumasabog sa ating lipunan, lalo na po at patuloy na nabubulok at talaga namang palubog ng palubog ang gobyerno ni Marcos at ni Romualdez sapagkat wala itong kakayanang mamuno ng tama at magbigay ng matuwid na direksyon sa ating lipunan at sa ating bayan. Kaya naman po itong krisis na ito ngayon ay patuloy lamang na lumalala, lumulubha at walang katapusan ang pagsunod-sunod ng mga mabibigat na mga paghamon sa ating bayan. For example po, aabot na sa 110 pesos to 115 pesos ang kada litro na presyo ng diesel na ginagamit po ito ng mga pampublikong transportasyon at ng mga planta ng kuryente. So 70% ng ating konsumo ay mga diesel po yan sa industriya at sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa ekonomiya. Mantakin mo 110 pesos. 2 weeks ago, ito po ay nasa 82 pesos lang. So ang itinaas na, aabot na po sa 28 pesos, mga kababayan. At nakakabahala ito sapagkat walang malinaw na direksyon na mapapatigil ito o ma-stabilize ni Marcos, no? Kahit man lang sa mga antas ng 90 pesos or below 100. Ang gasolina humahabol din po, mga nasa 97 pesos na po kada litro ang gasolina. And then LPG, liquefied petroleum gas, LPG, na ginagamit naman sa ating mga pagluluto at sa mga restaurant at iba pang pangangailangan sa pagluluto. Ganon din po ang petroleum, kerosene. Walang humpay po at ang epekto nito, tuloy-tuloy po na maapektuhan ang presyo ng kuryente, presyo ng tubig, na gumagamit din po ng mga kuryente, pati na po ang presyo ng pagkain at mga serbisyo. Subalit, ang sabi ni Marcos, normal lang daw ito. Normal Normal dahil may krisis daw sa Middle East at sabi ng kanyang lukaret, no, parang lukaret na kanyang tagapagtahol na si Claire Castro, hindi naman daw dapat isisi kay Marcos Jr. ang krisis na ito sapagkat nanggaling ito sa Iran at konflikto nito sa Estados Unidos at sa Israel. Hindi siya sinisisi dahil sa konflikto ng Iran at ng Israel at ng bansang Amerika. Sinisisi ng taong bayan si Marcos dahil hindi niya alam pamunuan ng gobyerno. Saan dadalhin, anong gagawin, paano mag-survive ang ating buong bansa. Diyan siya sinisisi sapagkat wala siyang contingency plan kung paano niya matutulungan na makakalabas po doon sa Middle East at hindi maiipit ang ating mga kababayan at sakaling bumalik sila ng Pilipinas, paano po ang kanilang kabuhayan? Paano po sila mag-survive sa kanilang pamilya? Paano po ang ekonomiya natin? Dahil almost 2 million ng ating mga manggagawang Pilipino na nasa abroad ay nagtatrabaho po sa Middle East. Diyan siya sinisisi sapagkat siya ang Pangulo ng bansa, iniatang ng mamamayang Pilipino sa kanyang balikat ang pamumuno, hindi niya alam at wala siyang matuwid at matinong direksyon kung paano umahon at mag-survive ang ating bansa sa krisis na ito. Diyan siya sinisisi. Hindi po sa kung bakit nagkaroon ng konflikto at sigalot ang Iran, ang Estados Unidos at ang Israel. Not because of that. Pangalawa, ito ngayon po ang pahayag ni Marcos Jr. Sa pamamagitan ng itong kulukoy na Assistant Secretary na si Alejandro, no? Si Michael Alejandro yatang pangalan nito, ng Department of Finance. Ibebenta na daw ng gobyerno ang mga assets nito like ang mile-long real property dyan na inoccupy ng Inquirer. Sa matagal na panahon hindi nagbayad ng rental nila at lease payment sa gobyerno by the hundreds of millions of pesos. Ang Makati Atrium na property na real estate at building at pati po itong FTI or portion ng FTI or Food Terminal Incorporated sa Taguig City.
So mga kababayan, malinaw na hindi niya alam na hindi mo naman kailangang magbenta nito mga properties na ito ng gobyerno dahil pwede naman pong magkaroon ng pagpupulong na ang lahat ng mga kumpanya sa langis o sa sektor ng industriya ng petroleum ay magkaroon ng centralized importation directed and coordinated by the government. You don't have to pay out money for that, no? At ang gobyerno ang makikipag-negotiate ng supply line mula sa bansang Brunei o sa Saudi Arabia na kung saan ipapadaan at papaano makakaabot ang supply sa Pilipinas. Di po ba? O sa bansang Russia, pwede tayo makipag-usap dahil marami din po ang oil supply ng Russia. O bakit hindi natin ito ginagawa? Dahil hindi niya alam ang tamang direksyon. So you don't have to sell out yung mga assets and properties na ito. Kaya nga, nagtatanong ang taong bayan, mukhang kino-cover up lang nila itong kunwari may krisis tayo sa mga produktong petrolyo, sa supply at presyo, at kulang ang pundo ng gobyerno para magkaroon ng subsidy sa fuel and fare sa mga public transportation. Gagamitin nila ito kunwari para lang makapagkaroon ng pagkakataon na pagkakitaan ang ating mga assets and properties. The way na hindi na po nalalaman ngayon ng taong bayan, ano na po ang nangyari doon sa almost 500 billion pesos. Uulitin ko almost 500 billion pesos po ang pera na nailagak ng mga mamamayan mula sa pundo ng bayan para sa Maharlika Diskarte Fund ni Marcos at ni Romualdez. Ginawan pa nila ng special na batas pero walang updates, walang balita, walang report, walang ulat, walang pahayag. Anong status nito? Kasi kung nakatenga at natutulog lang ang hundreds of billions of pesos, bakit ka pa magbebenta kung dito nang gagamitin natin para nang sa ganon ay pwede namang magkaroon tayo ng centralized intervention at hindi kailangang ibenta mga assets na pwede pang pagkakitaan ng gobyerno. That's number one. Baka pagkakitaan ito ng mga kurakot at mukhang gusto nila Marcos ito mga property na ito ay ma-dispatch sana, maitatabo nila na gamit na natin ang pera sa krisis, kaya wala na pero pinagkakitaan pala nila. Kagaya ngayon ng pag-question ng taong bayan, ano na ang kalagayan ng ating hundreds of billions of pesos mula po sa Land Bank of the Philippines, mula sa Development Bank of the Philippines, sa Central Bank at mga savings ng gobyerno, inilagak po dyan sa Maharlika Diskarte Fund. Walang updates. Kagaya ng pagbebenta ni Marcos noong 2024 ng gold reserve na umaabot po sa 25,000 kilograms ng mga gold reserve. At ang pera ay 129 billion pesos, hindi rin po may paliwanag saan ito ginamit. Sino nakabili nito? Paano ito naibenta? Wala namang krisis noon. Ibinayad ba ito sa utang? Sa mga utang panlabas o sa foreign debt? Wala. And to come to think of it, na ibinenta ito, ang gold reserve natin ng 25,000 kilograms, kasi 25 toneladas So, bawat tonelada, 1,000 kilograms. So, sa halaga po na barat, ang gold price ng pagbebenta nito ay nasa mga 2,200 pesos per gram. Mga kababayan, ang bentahan ng gold po umabot na sa 6,000 mahigit. So nalugi tayo ng almost 150 billion pesos. Kung inantay mo na sana ng ilang buwan kay 3-4 na buwan lang. Kung talaga naman kailangan magbenta, mantakin mo we missed the opportunity to sell it at a higher price, losing 150 billion pesos, mga kababayan. Mantakin mo niyan. Ang problema kung ang nakabili noon, mga grupo rin nila Marcos at Romualdez, and then silang nagbenta, di silang tumubo ng 150 billion pesos. Di po ba? Binili nila sa gobyerno 220 pesos per gram, ibinenta nila sa 6,000, tubong lugaw. Mga kababayan, 300% ang dinoble or itinaas ng presyo. Samantalang dapat kinita po yon. Naging income sana yon ng gobyerno natin kung matino at maayos, transparent at matuwid
ang desisyon para sa pagbebenta ng gold reserve. Ito din po ang ating ikinababahala ngayon, mga kababayan. Sapagkat itong mga real property assets na ito, mga prime properties ito, mabibigat at matataas po ang presyo nito sa merkado. At ang problema, sino na naman ang makikinabang? Mukhang gagamitin lang po na maskara at dahilan ang krisis sa industriya ng langis at ang kaganapan ngayon na mayroon tayong kahirapan sa paghahanap ng supply at pag-stabilize ng supply at presyo ng mga produktong petrolyo. The reason, napapalusutin nila ang pagbebenta ng tatlong prime real properties, yung Makati Atrium, yung mile long building na malaki yan dyan, na inoccupy ng Inquirer at hindi nagbayad for the last 25 years sa gobyerno ng Pilipinas, at hindi man lang ito isinauli kung hindi pa namuwersa at pinanindigan ni Pangulong Duterte na pinakinabangan nila ito. And then yung FTI Food Terminal area ng property sa May Taguig. At alam natin na hindi yan makakasolusyon sa problema natin dahil mayroon pong pera eh. Ang excise taxes, pwede pong kausapin yan ang mga oil companies, ang mga oil players na ito, ipapatawag sila ng gobyerno at sasabihan sila na ganito ang price range, ganito ang supply line, ganito ang presyuhan, at huwag masyadong lumagpas dito, at yung mga buwis na kinokolekta nyo, i-centralize natin ito ngayon at gagamitin natin sa fuel subsidy at ganoon din sa fare hike subsidy para hindi tumaas ang pamasahe pero subsidized pa rin po ang income ng ating mga public transportation. Kakayanin naman po nagbigay nga sila ng 30 billion pesos para sa mga mayors sa projects daw sa Metro Manila. Alam natin ito ay pamimili ng loyalty at upang hindi mag-rally ang mga tao at hindi mahakot daw sa mga political activities related sa pagpanawagan na patalsikin si Marcos sa pagiging Pangulo. So, para mag-stabilize ang sitwasyon sa Metro Manila, mamumudmud ng 30 billion pesos para po dito sa mga mayor at local government units sa Metro Manila para walang manalakihang rally. Wow! Talaga lang ha? Okay lang kayo? Yan po ang ginagawa ngayon ni Marcos, panunuhol. Kaya naman sigurado tayo na itong sinasabi nilang pagbebentahan nitong tatlong prime real properties ng gobyerno, Mile Long, Makati Atrium, at itong food terminal, ang patutunguhan nito, tutubuan ito at panulusutan ng pondo ng mga magnanakaw sa gobyerno. Siyempre, sino makikinabang yan? Sila Marcos, sila Lisa Araneta, at sila Martin Tambaluslos. Sa kanila to diskarte nila to. Kunwari lang, tutugunan nilang krisis. Kung kaya pala na magkaroon ng tag 2 million pesos na Holy Week bonus, Easter bonus, itong mga tarantadong swapang ng mga kongresista, bakit hindi tinipon yung pera na yon na nagkakahalaga ng 600 million pesos para yon ang maging fuel subsidy nang hindi magtaas ang presyo ang pamasahe, pero hindi naman lugi ang mga pampublikong transportation, yung mga bus at pati na ang mga jeepney. Malaking pera po yung winaldas nila Marcos at nila Tambaluslos sa taong ito para magkaroon sila ng control sa mga kongresista na magkakaroon ng Holy Week break, bakasyon grande, tag 2 million pesos minimum ang ibinigay na cash bonus. Samantalang lugmok sa krisis at gumagapang sa kahirapan ang taong bayan, namumudmud sila at naglulustay ng pera na parang sa kanila lang ito to the tune of more than almost 600 million pesos. Mga kababayan, terrible. This government of Marcos and Romualdez is really terrible. Walang damdamin, wala nang pakinabang, wala pang pakialam sa mga mamamayan. Kaya bantayan po natin ito. Ang sinasabi nilang dineklara ng Department of Finance sa pamamagitan nitong isang kulukoy na opisyal nila na si Assistant Secretary Alejandro, na para daw makaagapay sa krisis, magbebenta tayo ng mga ari-arian ng gobyerno. Lumang style na yan. Bulok. Yan din pong nangyari sa gold reserve na kahit hindi ma-justify kung bakit ibinenta ang 25,000 kilograms ng mga gold reserve sa halagang 129 billion pesos
na pwede sanang umabot pa sa 300 billion ang value ng gold na yon, nalugi tayo. Hindi lang nalugi sa merkado ng pagbebenta ng gold, pinagkakitaan pa ng mga grupo at mga tao na malaking posibilidad connected din kina Marcos at kina Romualdez at silang kumita. At hindi pa ngayon makikita saan napunta, saan ginamit ang 129 billion pesos na pinagbentahan nito ng gold reserve na ito ng Central Bank. Ayan, walang paliwanag. Kasi nga wala silang pakialam. And then, ang Maharlika Diskarte Fund, pundo din po yan ng mamamayan, hindi rin po nakikita saan na ngayon ang pundong ito sapagkat sila lang nakakaalam nila Marcos. Sila Romualdez. Pero yung ano po ang detalye at status ng hundreds of billions of pesos na ibinigay na pundo ng mamamayan at inilagak nila Marcos dito sa walang katuturan na korporasyon nila itong Maharlika Diskarte Fund, hindi na makikita ngayon anong nangyari sa 50 billion pesos mula sa Land Bank na para sana yan sa microfinance and support ng mga magsasaka, mga manggagawa sa agrikultura at mga mangingisda. Wala. Sa Development Bank of the Philippines ay 75 billion pesos. Wala din. And then sa Central Bank, I think 100 billion. So mahigit kumulang po, tinitrace natin sa napunta ang between 300 billion pesos na pundo ng mamamayan dito sa Maharlika Diskarte Fund. And yet ngayon magbebenta pa sila ulit ng 3 real property na mga pagmamay-ari ng gobyerno at hindi natin maipasasantabi ang pagdududa na ito ay diskarte para mapalusot na mapagkakakitaan nila ang pagbebentahan nitong mile-long property dyan sa may, I think Makati pa rin yan, then Makati Atrium at itong Food Terminal Incorporated Real Property dyan sa may Taguig. Wow! Talaga namang walang katapusan na may krisis na nagninegosyo pa para pagkakitaan ang pundo at mga ari-arian ng mamamayan pero walang konkretong hakbang paano tugunan itong lumiliit at nagiging manipis na supply ng ating produktong petrolyo dahil sa mga krisis ngayon na nagaganap sa Middle East kung saan apektado pong supply, presyo at stability ng ating oil industry sa Pilipinas. Wala. At pati po ang buong economic impact nito, 60 pesos na po kahapon ang pesos at baka sa Monday kung magtuloy-tuloy po ang walang kasiguruhang direksyon ng paglala ng krisis ngayon sa Middle East at sa paglugmok ng ekonomiya natin, baka umabot sa 61 mahigit pesos, 61 pesos per $1. At ang epekto niyan mga kababayan, ang ating kabuhayan, ang ating presyo ng pagkain, ang ating binabayaran na utang na nagbabayad tayo in the form of dollar na equivalent, tataas po ng tataas. Kasi nangutang tayo noon sa rate na 58 pesos something, ngayon nagbabayad tayo sa 60 mahigit. Mantakin mo kung yan ay 1 billion, another additional of 2 billion pesos ang papaluwalin mo sa interest pa lang ng inutang mo, mga kababayan. Napakalaki po ng mga pera mawawala sa atin at ganun kalawak ang impact sa ekonomiya natin, kabuhayan at trabaho ng mamamayan at stability ng buong supply ng ating pagkain, ng ating serbisyo, ng transport line. And yet, ang sagot ni Marcos, well, let's wait and see and speculate pa lang natin yan na maglalala ito, baka mag-stabilize man. We cannot see kung saan ang hahantungan nito. Walang alam talaga. Empty shell, empty vessel, walang laman ng katuturan at katuwiran kung paano pamunuan ng tama ang gobyerno. Kaya mag-resign ka na at ibigay mo na sa karapat-dapat at may kakayanang mamuno. Tanggalin na rin pati ang mga buaya na mga aliporis mo sa gobyerno. That would be more decisive. Madaling gawin yon dahil yan ay constitutional option. Para ang bansa ay hindi tuluyang malugmok, kailangan natin ng bagong pamunuan. And Marcos Jr. must resign. And that is a constitutional option together with his own government so that a new government will take over under the constitutional line of succession. Hindi po sa karahasan, kundi sa kapayapaan at mapayapang pamamaraan.
under the constitutional definition of succession of power. Mga kababayan, huwag nating kalimutan mag-like, mag-share, mag-promote at mag-campaign na lumawak ang viewers at mga subscribers at followers ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at pati na sa ating videos na sinishare. Malaking tulong po ang inyong pagkampanya, pati po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account at ang aming programa. Kapartner ko po si Ma'am Lorraine doon sa Bigwas ng Agila. Mga kababayan, huwag nating kalimutan, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At sa nais na tumulong sa ating advocacy center, ang ating ginagamit po na support line and GCash line that you can send support sa pamamagitan po ng numero sa Bangon Sambayanan People's Movement 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Rohilda Langging Celis po. Yan. So, mga kababayan, magpakatatag tayo na sana po mag-resign na tong si Marcos, baka hipuin ng Panginoon ng milagro ang kanyang kaisipan at tatanggapin niya na siya ang pinakasentro ng pagkalugmok ng ating bayan dahil wala siyang kakayanang mamuno ng tama at walang direksyon ang gobyerno niya kundi puro pagkakakitaan, puro pandarambong at pangungurakot ang nangyari sa gobyerno niya sa loob ng 3 taon. Maraming salamat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Muli ito si Ka Eric. Bye for now. Maraming salamat.